mawalang galang na sa'yo, Presidente Marcos Jr. Wala kang foresight. Ganito pinuna ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo si Pangulong Bongbong Marcos kamakailan matapos ngang palubugin ng matinding pagbaha ang Metro Manila. Ang ilang lugar, hindi lang lampas ulo ang taas ng tubig baha dahil kung makikita sa video na ito, halos malunod na ang buong bahay dahil bubong na lang ang makikita dito. Ito'y kasunod ng pagmamayabang ni Marcos na nakatapos na ang kanyang administrasyon ng mahigit sa 5,500 flood control projects. Ngayon, sa pagpihit ng panahon, ang hagupit ng La Nina at mga matinding pag-ulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. 3 araw makalipas ang pagmamalaking ito sa kanyang SONA, nasaan na ang mga flood control projects? Sabi pa niya, kasalanan daw ng climate change ang mga pagbaha. This was not, the amount of water was not as bad as Ondoy. But the effect was greater than Ondoy. Mas malaki ang baha. Mas maraming nabaha na lugar kaysa panahon ng Ondoy. Mas marami tayong flood control ngayon kaysa noon. Pero climate change, this is what the effects of climate change are. Pero bago pa niyan, iba naman din ang sinabi ni BBM patungkol sa flood control. Sir, about the flood control project, kumusta po yung situation? I don't think we can really talk about that now. What we need to talk about is how to bring help to the people who are in trouble. Ang tanong ngayon ng karamihan, bakit mas malala pa ang mga pagbaha ngayon? Bakit tila mas marami pang lugar ang binaha ngayon kumpara noong nanalasa ang bagyong Ondoy? Kung sinasabi ni Marcos na mas marami na ang flood control projects ngayon. Sa mismong Facebook posts ng Radio Television Malacanang o RTVM kung saan ipinakita ang naging ocular inspection ng Pangulo sa mga lugar na pinakaapektado ng mga pagbaha tulad ng Valenzuela, Navotas at Malabon a 25 ng Hulyo. Makikita ang mga komento ng netizens na nagsasabing hindi sila kontento sa naging pagtugon ng gobyerno sa mga baha. Mismong si Attorney Panelo ay hindi rin natuwa, kaya tuloy hindi niya napigilang ikumpara ang pamamahala ni BBM kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Doon sa Marikina, talagang devastated. Lagi naman yung lugar na yun Ang napansin ko lang, pinuntahan ni Presidente Marcos Jr. yung mga nabaha sa Valenzuela, sa sampahang lugar. Pero bakit mo naman kinalimutan na Marikina? Dahil ba yung mayor namin doon hindi ka binoto o hindi ka tinulungan? Mali yata yun doon sa Tumana, yung lampas bahay ang baha doon Dapat pinuntahan mo rin. Wala ka dapat na tinatangi. Lahat. Gayahin mo si Presidente Duterte. Kaya tuloy yung rating mo, Presidente Marcos Jr., malayong malayo ka sa nakukuha at nakuha ang dating Pangulong Duterte. Giit ni Attorney Panelo, dapat daw ay matagal nang napag-isipan ni Marcos Jr. ang magiging aksyon ng kanyang administrasyon sakaling dumanas ng ganito kalalang pagbaha ang bansa. Dapat noon mo pa naisip yan. On the assumption of the presidency, alam mo na ang kalamidad dito sa ating bansa, ang baha ay ordinaryo na yan. Kaya dapat, nag-create ka na dyan ng task force. Oy, pag-aralan nyo nga yung mga flood control program natin. Yan ba? Tatama yan. Ano pa bang pwede natin gawin? Dapat, noon pa, 2 years ago pa yan dapat. Hindi, ngayon lang, ngayon daw alam niya na sitwasyon. Dapat nalaman yung sitwasyon noon pa. Bago pa kayo umupo bilang presidente. Kasama dapat yan sa programa ng isang kandidato. Kung ano mga gagawin niya, ganito ang gagawin ko rito. Kasi alam na po natin paulit-ulit lang naman ang nangyayari sa ating bansa. Samantala, maliban sa responsibilidad ng gobyerno, nagpaalala naman si Attorney Panelo sa mga tungkulin ng mga mamamayang Pilipino sa kapaligiran. We have responsibilities and duties as citizens. Kaya kikiusap tayo sa mga huwag magtapon ng basura. Dahil ang tao nga, nasanay na tapon dito, tapon doon. That's another thing. Paano hindi nyo pinatutupad ng maayos yung batas? Bawal dapat yan dapat inuusig ninyo sa hukuman yung mga nagtatapon ng basura. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Sara Santos, SMNI News.